mapapromote sa network. I pray na po na lalo ka po ng permit na sa pagpatuloy ng patuloy sa mga po, brother. I pray na po na yung mga wala pa nga po dito, brother, is they doing okay na po, brother. Is my name na pray po.
we continue to ask and pray for humble and teachable heart niya po, Lord God, para nga po masalo nga po namin maunawaan lahat ng mga word niyo. Yung nga po, Lord God, and ma-share nga po namin sa iba, Lord God. In His mighty name I pray. Amen. Take some time po and show some love. Good morning, everyone. So, good morning po. Bago po tayo mag-umpisa, few announcement. Meron tayo. The same announcement, sa Miyerkules po, New Year's Eve, 6 p.m. din po yung New Year's Eve natin. Okay? And as you see, ako po yung magtuturo. First time ko magturo ng last Sunday. Medyo ninervous ako. Hindi, joke lang. So, nag-bakasyon po muna si Pastor Jan sa California. So, hindi po muna daw siya magtuturo. So, next year na po daw siya itutuloy yung Revelation. Medyo bibigyan muna po daw kayo ng break. At para isipin nyo daw ano yung next na ituturo niya about Revelation. So, again, salamat po for coming here this morning. May hope and pray that tayo lahat ay mabless at may encourage ngayong umagang ito. So, let's start. If you have your Bible, please turn to Ephesians chapter 4, verse 25 to 32. Ang pamagat po natin is evidence of a transformed life in Christ. So, mga ebidensya na meron tayo as bilang mga Kristiyano that God, Christ, transform yung buhay natin. Ano ba yung meron tayo? So let's pray. Lord, again, salamat, Panginoon, for your everlasting love, Panginoon, na pinagkaloob sa amin. Salamat for this opportunity na we can gather together, Lord, para pakinggan yung salita mo, Panginoon, at mapag-aralan yung salita mo. Nawa, yung salita mo, hindi lang namin ito pakinggan, hindi lang tumimo sa buhay namin, Panginoon, sa puso namin, but Lord, isa pamuhay namin. Sabi nga, Lord, na makita yung bunga, Panginoon, ng aming, Panginoon, pagka-Kristiyano. Nung tinanggap ka namin, Lord, nung binago mo kami, Panginoon, nawa, isa pamuhay namin yung bawat mga salita mo at makita ito at ma-encourage yung bawat isa, Panginoon, na maging kaming ilaw sa mundong ito. So, salamat po, Panginoon. Mahal na mahal po namin kayo. In Jesus' name we pray. Amen. So, again, evidence of a transformed life in Christ. Diba? All of us here, that God has transformed us. Diba? As Panginoon, nung tinanggap natin ang Panginoong Jesus. But, mag-umpisa tayo na dito, something na very practical lamang. Kayo ba ay naglinis na ng inyong mga tahanan? Lahat naman tayo, diba? Yung mga youth, merong mga, siguro, mga kwarto yan. Dito, yung mga magulang, merong mga sarili-sariling bahay. Okay? Ang tanong, di ba, nilinis nyo ba? O naglilinis ba kayo ng tahanan nyo? Nasasabihin mo na nakita mo yung kwarto mo, nakita mo yung bahay mo, napakarumi, di ba, napakakalat. Sasabihin mo, ayusin ko na talaga itong bahay ko na to. Diba? But after few days, ganun pa rin. Diba? Bumalik dun sa dating dumi o kalat na meron sa bahay. Hindi dahil hindi ka naglinis ng mabuti, but because yung habits never change. Yung habit natin hindi nagbabago. Kahit anong gawin mong linis, isang linggo lang, marami na naman. Katulad ng mga youth, di ba? Maybe, maglilinis kayo ng kwarto nyo. Mga ilang araw lang, gano'n na naman. Marumi na naman yung kwarto nyo. Di ba? Hindi naman ibig sabihin, hindi kayo naglinis. But again, the habits
will never change. Ganun pa rin. Christian life is the same. Ang buhay Kristiyano is the same. Nung tinanggap natin ang ating Panginoong Jesus sa buhay natin, God cleanses from our sins. Tama? Nilinis tayo ng Panginoon. Pinatawad tayo. Binigyan tayo ng bagong buhay. A new life in Christ. But Paul dito, ngayong umagang ito, reminds us that salvation changes who we are. Diba? Yung salvation na binigay sa atin, binabago tayo kung sino tayo. And then, yung sanctification changes how we live. Kung paano tayo mamuhay. That's sanctification. Okay? Again, sanctification, binabago niya kung paano tayo mamuhay sa mundong ito. Salvation changes who we are in Jesus Christ. Okay? So Ephesians 4 is about dito yung katotohanan that we are already saved. Ngayon, sinasabi dito, mamuhay tayo that truly saved. Mamuhay tayo na totoong ligtas na. So Paul dito in Ephesians 4 is not telling us kung paano tayo maliligtas. But sinasabi ni Pablo dito na tayo na mga ligtas na kung paano tayo dapat mamuhay. Di ba? Again, ulitin ko, Paul, hindi niya sinasabi sa atin ngayong umagang ito kung paano tayo maliligtas. But sinasabi ni Pablo dito na tayo na naliligtas na o ligtas na kung paano dapat tayo mamuhay dito bilang mga Kristiyano. Yun yung sinasabi ni Paul. Anong sabi niya in Ephesians chapter 4 verse 1? Sabi niya, walk worthy of the calling with which you were called. Diba? Napaka-linaw ng sinabi ni Pablo nung nag-umpisa siya dito in Ephesians chapter 4 verse 1. Walk worthy of the calling which you were called. Itong passage na to ay nagpapakita sa atin what a Christ-changed life look like in everyday behavior natin sa mundong ito. So let's start in verse 25 kung ano sinabi ni Pablo. Sabi niya, kaya nga, sa pag-ubad ninyo ng kasinungalingan ay magsalita ng katotohanan. Ang bawat isa sa kanyang kapwa sapagkat tayo ay bahagi ng bawat isa. In New King James, it said, therefore, putting away lying, let each one of you speak truth with his neighbor, for we are members of one another. Sabi ni Pablo in the English version. So Paul, nagsimula siya dito sa salitang therefore. Anong ibig sabihin ng therefore? Ibig sabihin, ito yung response dun sa bagong identity natin na meron tayo in Christ Jesus. Dun sa last Sunday message natin. Di ba? Yun yung sinasabi ni Pablo dito. That yung nag-respond siya dun sa teaching niya, dun sa tinuro niya. And that's the new identity we have in Christ Jesus. So, dito sinabi rin ni Pablo that yung pagsisinungaling, sabi niya, therefore putting away lying. So, yung pagsisinungaling is part ng old self natin. Tama? Nung tayo yung dating tayo na maraming kasinungalingan sa buhay. At yung katotohanan naman belongs sa bagong buhay natin. Tama? New life in Christ Jesus. So bakit dito inuna ni Pablo yung kasinungalingan? Sabi niya, putting away lying. Sabi niya, so bakit, why is the lying so serious kay Pablo? Bakit napakaseryoso? Bakit sinabi dito ni Pablo that lying, put it away. Tanggalin nyo yung kasinungalingan. Because ang kasinungalingan nakakasira ng pagtitiwala. Sabi nga, di ba, kapag nasira yung pagtitiwala, mahirap nang buuin. Tama? It takes years or lifetime para buuin yung trust na yan. Dahil nagsinungaling ka sa isang tao o sa bawat isa. Hindi lang yung trust, but pagkakaisa, unity, at yung relationship. Kapag yung kasinungalingan ay nasabi natin, nasisira yung pagkakaisa, nasisira yung relasyon ng isang tao
Especially dito rin sa ating church. So Paul, binigyan niya tayo ng strong reason dito. We are members of one another, sabi niya, di ba? So, kapag ang isang believer nagsinungaling, yung buong katawan is affected, di ba? Tama? Katulad na lang kapag masakit yung ngipin mo. Kapag masakit yung isang ngipin mo, masakit na lahat yung pakiramdam mo. Tama? Sakit yung ulo mo. Hindi ka makapag-function ng maayos dahil parang ulo lang yung masakit, pero yung buong katawan, apektado. Diba? It's the same thing. When one Christian lies, yung buong katawan ng church is affected. The whole body is affected. So, imagine natin sa isang pamilya, sa isang buong pamilya na kahit isa walang nagsasabi ng totoo. Meron bang kapayapaan sa pamilyang yon? Meron bang pagtitiwala o trust sa pamilyang yon? O meron bang pagmamahal doon sa pamilyang yon? When no one is telling the truth. When everybody is lying. The same ay totoo sa isang church. Kapag ang mga tao sa church keep lying, di ba? And no one tells the truth. Walang kapayapaan, walang pagtitiwala, at walang pagmamahal. Di ba? So, anong sabi ni Pablo dito? We need to speak truth in love. Hindi sa pride. Hindi sa pagmamataas. So, anong ibig sabihin when speaking truth in love? Ibig sabihin, yung motibo natin is to speak the truth. Dapat, yung motibo natin is to help. Tumulong. Diba? To restore one another and to build up one another. At dapat, kapag sinasabi natin yung katotohanan ng may pagmamahal, dapat yung tone natin, yung tono natin is gentle. Nandun yung pagrespeto, nandun yung pagpapasensya. Diba? Dahil minsan kapag sinasabi mo yung totoo, minsan marami yung masasaktan, nagagalit, diba? Or minsan naman, hindi ka iniintindi. But as sinasabi natin yung katotohanan, we must be gentle and respectful and patient. Yung goal natin dapat is yung kabutihan ng isang tao. Hindi yung pinuprove natin na ako yung tama. Di ba? No, but the good of the person. Yun yung goal natin. Kapag nagsasalita tayo ng may pagmamahal, we are guided by Christ Jesus. Yung puso niya. Di ba? We choose the right time. Yung tamang salita at yung tamang attitude lagi when we speak the truth. Piliin natin yung tamang lugar when we say, yung pagsasabihin natin yung katotohanan. At piliin rin natin yung tamang magsalita at yung tamang attitude. In Ephesians, sabi niya dito in 4:15, speaking truth in love, we are to grow up in all things into Him who is the head, Christ. Sabi niya dito, di ba? In Ephesians 4:15. But don't speak in pride. Sabi dito, speaking truth in pride, ibig sabihin, kapag sinasabi natin yung katotohanan, para lamang manalo tayo sa isang argumento. Hindi para, not a soul of that person. Hindi para i-win natin yung soul, but para manalo lang doon sa argumento na sinasabi natin. Minsan, kinokorek natin yung iba na sinasabi natin, superior ako sa kanya, or ginagamit natin yung harsh attitude para lamang na makita nila na tayo ay superior. At kinokorek natin sila doon sa mga hindi tama nilang ginagawa. But we use a superior tone at mga harsh attitude. Ine-expose natin yung mga mali nila, hindi dahil gusto natin silang maligtas, but
para maramdaman natin na mas matuwid tayo kaysa sa kanila and not to bring healing to those people. That's pride. Di ba? Alam nyo, yung pride-centered na katotohanan, minsan, kapag pakikinggan mo yung mga yon, na tama yung sinasabi nila ng mga salita, pero kapag pakikinggan mo yung sinasabi nila, feels like condemnation. Parang kinukondemn ka nila. Di ba? Na tama naman yung salitang ginamit nila, pero the way they deliver yung kanilang katotohanan is like condemnation. So, yun yung kapag ganun, yung nalilinig nyo, that's a pride-centered truth. Yung katotohanan na yun ay puno ng pride. Na parang nakikita mo dun sa tao na yun na self-righteous yung tao na yun. Hindi siya nagsasalita ng may pagmamahal. So, dapat, as a Christian, we speak truth in love, not in pride. Diba? Dapat, when we speak the truth, when we share the gospel, when we correct someone, speak truth in love. Na dapat may pagmamahal. Dapat to restore, to build up, to be respectful, to be patient. Not proving yung sarili natin na tama, but to help them to know Christ Jesus. Okay? And then sinabi ni Pablo, be honest. Maging honest tayo. Even when it costs us something. So, be honest. Anong ibig sabihin dito ni Pablo? Ibig sabihin, choosing obedience to God over personal comfort sa buhay natin. Over advantage or approval. Anong ibig sabihin na as a Christian na tayo ay maging honest? So yung pagiging honest, hindi lang po ito pagsabi ng katotohanan kapag ito ay madali. But it's telling yung katotohanan even it costs yung reputasyon natin. Even it costs yung opportunity na meron tayo, sasabihin pa rin natin yung katotohanan. Even if it costs yung relationship natin sa mga mahal natin sa buhay, sasabihin natin yung katotohanan. Ano yung mga katotohanan? That they are sinners. That they need Jesus Christ sa buhay nila. Sometimes, telling those things sa mga mahal natin sa buhay costs us something. Di ba? So, we need to be honest. Yun yung isa na dapat makita sa atin as a Christian. At it may cost yung personal gain sa buhay natin. Ang tunay ng integridad is revealed when honesty requires sacrifice. Proverbs 11:3, sabi niya, the integrity of the upright guides them. Sabi niya. But, ginawa ko lang yung isa. So, again, what it means kapag when honesty costs. Anong ibig sabihin nun? Dahil sometimes yung pagka-honest natin, it costs us something. Admitting a mistake, instead na itago mo na lamang. Di ba? Or refusing na mag-cheat ka kahit yung iba ginagawa nila. Or sinasabi mo yung katotohanan, pwede mo namang hindi sabihin yung katotohanan at magbe-benefit ka pa, di ba? But you choose to speak the truth. Standing kung ano yung tama kahit ikaw lang mag-isa. Di ba? Na walang naniniwala sa'yo, but you still standing there speaking the truth. Yung honesty kasi is like parang naglalakad ka sa maliwanag na ilaw. Yes, may expose yung flaws natin, but it also prevent us na matisod o stumble dun sa kadiliman. Sabi niya, John 3:21, he who does the truth comes to the light. Sabi niya in John 3:21. So, bakit tayo as a believer pipiliin natin maging honest? O why we choose honesty sa buhay natin as a believer? We are honest, hindi dahil convenient, but because God, nakikita niya lahat.
God sees everything. Yung weakness natin, mahalaga as a Christian. At yung conscience natin, our conscience matters. Yung ating pananampalataya in Christ is reflected dun sa mga choices natin bilang mga mananampalataya. Luke 16:10, sabi niya, "He who is faithful in what is least is faithful also in much." Sabi niya. So, honesty may cost us something ngayon, di ba? But this honesty will cost us more later in this life. Yung kapayapaan, yung credibility natin, at yung spiritual strength natin. So, kapag pinili natin na maging honest, even at a cost, dinideclare natin yung pagtitiwala ko, yung trust ko is not in gain, but in God. At God, ang ating Panginoon, honors those who walk sa katotohanan. Yun yung sinasabi ni Pablo ng Panginoon sa atin ngayon. As a Christian, we must walk in the truth. We must say the truth. Diba? Dapat makikita sa buhay natin ang mga bagay na ito. Hayaan natin yung integridad natin, mark yung buhay natin as a believer. So, tanungin natin yung sarili natin. Am I protecting yung katotohanan o protecting yung sarili ko? John 8:32 said, "You shall know the truth, and the truth shall make you free." So when we walk sa katotohanan, we walk in freedom. Dahil Christ, siya yung katotohanan. So, continue to share the truth. Diba? But again, speak the truth in love. May pagmamahal. And in verse 26 to 27, Paul continue here, sabi niya, "Magalit kayo at huwag kayong magkasala. Huwag ninyong bayaang lumubog ang araw sa inyong pagkapuot. Huwag din ninyong bigyan ng puwang ang dyablo. Be angry and do not sin. Do not let the sun go down on your wrath, nor give place to the devil." Sabi dito ni Pablo. So Paul dito in-acknowledge niya something na very human sa atin bilang mga tao. Ang anger happens, di ba? Yung minsan nagagalit tayo. Normal dito, di ba? Anger itself, hindi ito kasalanan. Okay? Tandaan natin yan. But anger o yung pagkagalit, hinayaan natin na nandito. Left unchecked becomes sin. Na yung galit na nandito, kinimkim mo. Hinayaan mo na nandito sa buhay mo, sa puso mo, sa isip mo. Left unchecked sa buhay mo, then become a sin. So, Paul warns dito yung dalawang danger. Holding on dun sa anger na yon for too long. Giving the devil an opportunity na pumasok dyan at lasunin ka. Lasunin tayo dahil dun sa galit na yon at magkasala tayo. Yung mga unresolved anger o galit, nagiging bitterness, unang-una. Resentment, division, at spiritual weakness. Dahil hinayaan mo yung galit na yon manatili sa buhay mo. Sa buhay natin. Isipin mo na lang ang anger o yung galit ay parang isang apoy. Di ba? Ang isang apoy na nakokontrol mo kapag nagluluto ka, makakapagluto siya. Di ba? Makakapagluto siya ng adobo, sinigang. Di ba? At sa controlled fire. But yung uncontrolled fire, anong mangyayari? It burns yung buong bahay mo. Di ba? Yung buong bahay natin, kapag di mo na-control yung apoy na yon, matutupok ang buong bahay mo. It's the same thing with anger. Anger, kailangan ito, o yung pagkagalit, o yung galit dapat submitted yan to Jesus Christ. Isubmit natin sa ating Panginoon. Not suppressed or exploded. So, kailangan i-resolve natin anumang conflict meron tayo quickly. Huwag nating hayaan na yung galit na yon nandito. At nandito.
bilang mga Kristiyano. Talk, pray, and forgive. Yun yung importante sa atin bilang mga Kristiyano. Pag-usapan natin, pagdasal natin, pinakamalaga, magpatawad tayo. Huwag tayong matulog with unresolved bitterness sa puso natin because it corrupts us. Diba? Lumalaki yung sunog kapag tinulugan mo yung galit na yun. So, husband and wife, diba? Kapag meron kayong hindi pagkakaintindihan, kausapin mo yung asawa mo, huwag mong hayaan na, sabi nga sa salita, huwag mong hayaan na yung araw lumubog na hindi kayo nag-uusap. Huwag mong hayaan yung araw na dumating at hindi pa rin kayo nag-uusap. Magpatawad kayo at bawat isa. Resolbahin nyo kung ano man yung hindi nyo pagkakain. Yung anger o yung galit na yan na meron kayo. Alam nyo, yung galit opens doors sa buhay natin. But make sure hindi natin binubuksan yung mga maling pintuan na yan. Di ba? Ano ba yun? Ano ba yung mga maling pintuan na yan that anger can open? O galit na pwede niyang buksan? Yung mga wrong doors o yung mga maling pintuan, a door to sin. Ito yung pintuan ng magkakasala tayo. Yung mga bagay na pwede nating sabihin at gagawin natin and later, dahil sa galit natin, masasabi natin itong bagay ito, magagawa natin yung bagay ito dahil galit tayo and later, we regret. Diba? That's anger. So huwag nating hayaan yung door na yon mabuksan. That's a wrong door. At yung pintuan to division, yung na-damage mo yung pagkakaisa sa pamilya nyo at sa church dahil dun sa galit na meron ka. At yung pintuan to the enemy, allowing si Satan na influensyahan yung thoughts mo, yung action mo dahil dun sa galit mo. Tandaan natin, yung uncontrolled anger, hindi ito nananatiling mag-isa. It invites other sin o sins to follow kapag hinayaan natin. Ano naman yung mga tamang pintuan na pwedeng buksan ng galit? Ito. When surrendered, kapag sinurrender natin sa Diyos itong galit na meron tayo, can open a good doors. Ano yun? Repentance. Diba? Honest conversation. Justice done in love at spiritual growth. Sabi nga in Psalm 4:4, be angry and do not sin. Sabi niya, di ba? Magalit kayo, pero huwag kayong magkasala. That's the right doors that can be opened when that anger o yung galit na yun sinurrender natin sa Panginoon. There's repentance. There's the door of repentance. There's the door ng honest conversation. There's the door of justice and done sa pagmamahal at spiritual growth sa buhay natin when we surrender the anger sa buhay natin o yung galit na yan. Yung galit, parang itong susi. Diba? Parang isang susi ito. Gamitin natin wisely. It opens doors. It opens doors for healing. But kapag ginamit mo yung susi na yan, yung anger na yan sa maling bagay, it unlocks door that should remain closed. Na dapat hindi buksan. Diba? Yun yung mga bagay na pwede natin gawin at sabihin na hindi mo na maibabalik kailanman. So, James chapter 1 verse 20 said, the wrath of man does not produce the righteousness of God. So, Christ, ang ating Panginoon, give us grace to respond and not to react. Anong ibig sabihin yun? Diba? Anong ibig sabihin dito? Na ang ating Panginoon, binigyan tayo ng grace to respond and not to react. Ibig sabihin, respond, not to react. Ibig sabihin that through our relationship sa ating Panginoon Jesus, binigyan niya tayo ng kapangyarihan to pause, to choose, to act wisely. Instead of being controlled ng ating mga emotion or impulses natin sa buhay na ito.
So ano bang ibig sabihin ng reacting? Diba? Reacting is kapag galit tayo, i-act immediately. Diba? Out of anger. Out of doon sa takot mo o doon dahil nasaktan ka, yung act immediately. That's reacting. Na magsasalita ka without thinking dahil galit ka. That's reacting. Diba? Inaayaan mo yung emotion mo take control dahil galit ka. Diba? Reaction are often flesh-driven. Diba? Itong ating katawan na to, usually, kapag ganun, it lead to regret. Kapag wala na yung galit, you regret everything that you said and done. And that's reacting. Proverbs 29:11, sabi niya, a fool vents all his feelings, but a wise man holds them back. Diba? So that's reacting. So pumunta tayo dun sa responding. Ano naman ibig sabihin ng responding? Responding is to pause and pray. Kapag nandun yung galit, you need to pause. Mag-pause ka and pray. Think before you speak. Isipin mo muna bago mo sabihin. Isipin muna natin, tama ba to? Kahit galit ako, tama ba to? Yung sasabihin ko, di ba? Piliin natin yung mga salita at action that honor God sa buhay natin as Christian. Dahil responses are spirit-led and bring peace sa buhay natin. Galatians 5:22-23. This is the fruit of the Holy Spirit. Ano yun? Love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against there is such no law. Sabi niya. So again, kapag tayo ay galit, don't react, but respond. Respond, pause, and pray. As a Christian, diba? Bilang mga Kristiyano, dapat ganun, diba? Yung nakikita sa buhay natin. Hindi dahil galit ka, magre-react ka na agad. Masasabihin mo na agad yung mga gusto mong sabihin because galit ka. No. That's not a Christian way to do. But a Christian way na pwede natin gawin is to respond, to pause and pray, to think before we speak, and choose words and action that honors God sa buhay natin. Because Jesus Christ ay namumuhay siya in us. He lives in us. So, hindi tayo mga alipin to our emotions. Yun yung tandaan natin as Christians. His grace, binibigyan tayo ng ability na pumili, to choose a response nagre-reflect sa kanyang pagmamahal and brings glory to God. Diba? If we're Christians, kung totoo na tinanggap natin yung Panginoon sa buhay natin bilang mga Kristiyano, Jesus gives us grace. Grace to choose a response na nagre-reflect sa kanyang pagmamahal and bring glory to Him. Yun yung tandaan natin as a Christian. Okay? Don't react, but respond. When anger, kapag tayo ay galit. And then in verse 28, sabi niya, ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw. Sa halip ay magpagal siya. Dapat niyang gamitin ang kanyang mga kamay sa paggawa ng mabuti upang siya'y makapagbahagi na sa nangangailangan. Let him who stole steal no longer, but rather let him labor, working with his hand what is good, what he may have something to give him who has need. So, itong verse na ito nagpapakita ng totoong transformation sa isang Kristiyano. Bilang Kristiyano. Christianity, hindi lang ito spiritual, but it changes. Yung habits natin, yung work ethic natin sa buhay, yung purpose natin sa buhay. No, kung titignan mo yung ino-notice natin yung progress dito, wala na yung stealing, but working and giving, yung sinabi ni Pablo dito, di ba? So this is the power of Jesus Christ. Before Christ, bago pa ang ating Panginoon, tayo lahat, we are cheaters. Di ba? Mahilig tayo to take the shortcuts sa buhay natin.
O mahilig tayong magdepende sa ibang tao. But after Jesus Christ, yung buhay natin, dapat nakikita yung honesty. Yung purpose natin, yung generosity natin as a Christian. So, anong ibig sabihin ni Paul dito? Ano yung sinasabi ni Pablo dito? So, work with excellence as unto the Lord. Sinasabi niya dito. Namumuhay tayo na with excellence para sa Panginoon. Maging responsible tayo as a Christian at maging faithful tayo as a Christian. Gamitin natin yung blessing natin to bless others. Again, God does not bless yung mga tamad o yung mga lazy, but He honors yung mga faithful. Yun yung lagi natin. Colossians 3:23, sabi niya, whatever you do, do it heartily as to the Lord. So, in this verse 28, Paul, sinasabi niya lamang na sa Christian, gawin natin, dapat yung buhay natin, hindi na katulad ng iba. Dapat may purpose na tayo. Dapat yung pamumuhay natin is honest. Dapat nandun yung pag-responsible natin bilang isang Kristiyano. Nandun yung faithfulness natin. Nandun na yung gamitin natin yung blessing na binigay sa atin ng Panginoon to bless others. That's what Paul is saying here in this verse. Yung mga daily work natin, every day can glorify God if we commit everything to Him. And in verse 29, sabi niya, huwag ninyong pabayaang mamutawi sa inyong mga bibig ang anumang bulok na salita. Subalit kung mayroon man, ay mamutawi yaong mabuti na kagamit-gamit sa ikatitibay upang ito ay makapagbigay biyaya sa nakikinig. Let no corrupt word proceed out of your mouth, but what is good for necessary edification, that it may impart grace to the hearers. So, itong verse na to is truly amazing. Makikita mo dito that yung mga salita reveal the heart. Kung ano yung lumalabas sa ating mga bibig, reveal kung ano yung puso natin. Paul, kinukuman niya yung mga believers dito to filter yung kanilang mga speech, yung kanilang mga salita. And tayo din, ngayong umagang ito, the Paul commands us to filter kung ano yung mga sinasabi natin. Dapat, sabi niya, walang mga bulok na salita. Diba? No rotten talk. Walang masamang mga salita o harmful words na lumalabas sa atin bilang mga Kristiyano. Walang mga careless na salita. Instead, dapat nakikita, naririnig sa buhay natin as a Christian is to build, heal, encourage, and give grace. Yun yung dapat namumutawi sa ating mga bibig. Example na lamang, isang hindi tamang salita, isang harsh na salita, pwedeng ma-discourage ang isang tao for years or for life. Diba? Na sinabi mo sa tao na to, na yung napaka-harsh nung sinabi mo, hindi tama, degrading, hindi mo alam, yung salita mong yun, para sa kanya, napakasakit. It takes, a lifetime para mawala yung sugat na sinabi mo niyo. But isang mabuting salita, one kind word can give strength sa isang tao for a lifetime. Encouragement sa tao na yun yung panghahawakan niya ng buong buhay niya dahil in-encourage mo siya. One kind word. Diba? So, speak life, not negativity sa buhay natin as a Christian. Sabihin natin yung mga magagandang bagay, hindi yung puro negative. Hindi yung puro negayar. Ito kasi diba? Encourage more than we criticize. We must encourage madalas than we criticize. Okay lang naman to criticize sometimes, but put it with love. But as the Bible said, encourage more than we criticize. Gamitin natin yung mga salita natin as an instrument of grace, instrument of love,
not instrument na para ibaba yung kapwa-tao natin. As a Christian, bilang mga believers, dapat ito yung namumutawi sa ating mga bibig. Word of encouragement. Love. Di ba? Speak life sa buhay natin. So, bago tayo magsalita, hangin natin yung sarili natin again. Will this help? Or makakasakit itong sasabihin kong ito? Proverbs 16:24, sabi niya, pleasant words are like honeycomb, sweetness to the soul. So, yung mga mas magagandang salita, nakaka-encourage na salita, it's like parang honey. Diba? It's sweetness to the soul. So, dapat, yun yung nakikita natin, na dahil binago na tayo ng Panginoon, dapat ganun na yung naririnig nila sa atin. Not degrading words, but encouraging words. God, ang Diyos, pwede niyang gamitin yung ating mga salita to touch hearts. So again, Paul encourages is this verse, use our words wisely. As a Christian, na binago na ng Panginoon, isa ito dapat na ebidensya na yung mga salita natin encourage, not to degrade or to put down someone by our words. Again, our words reveals kung ano yung nasa puso natin. Okay? And in verse 30, sabi niya, huwag ninyong pighatian ang banal na Espiritu ng Diyos. Sa pamamagitan niya ay natatakan kayo para sa araw ng katapusan. And do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you are sealed for the day of redemption. Sabi niya dito in verse 30. So, ang banal na Espiritu is not a force, but a person. Alam lahat natin yun. So to grieve, ibig sabihin, to sadden Him. I-resist yung kanyang mga work sa buhay natin. I-ignore yung boses niya sa buhay natin na sinasabi, huwag mong gawin yan. But you ignore those voices. Diba? Na-experience niya yan pag nandun kayo sa temptation. Diba? Na nasa gitna kayo ng temptation. Meron kang boses na maririnig na sinasabi, huwag mong gawin yan, mali. Diba? But you resist yung boses na yun every time that speak to us. Diba? So that's, sadden yung banal na Espiritu. Paul reminds us dito as a Christian, tayo ay sealed na for redemption. Tinatakan na tayo ng banal na Espiritu. God is committed sa buhay natin. Even many times we fail Him. Tama? But He's committed to us. So, yung application sa atin, this verse is, we need to walk in sensitivity to the Holy Spirit. Pakinggan natin yung boses niya. And if we fail, confess quickly. Confess yung kasalanan quickly. At i-value natin yung presensya ng Diyos araw-araw sa buhay natin. Huwag natin i-trade yung presensya ng Diyos for temporary pleasure sa mundong ito. Lalo na ngayon, sa panahon natin. Diba? Many people trade yung temporary pleasure for God's presence. So don't do it. Huwag natin gawin yun. Philippians chapter 1 verse 6, sabi niya, He who had begun a good work in you will complete it. Diba? Hindi ko nilagay dyan. Pero dun sa dulo, merong Philippians 1:6. But again, God is still working in us every day sa buhay natin. Again, sabi ni Pablo dito, don't trade God's presence sa buhay natin. Sa mga temporary pleasure sa buhay na to, sa mundong ito. But again, we are sealed for redemption. Pakinggan natin yung banal na Espiritu sa buhay natin. In verse 21, sabi niya, alisin ninyo ang lahat ng sama ng loob, galit, pukot, sigawan, panlalait, at lahat ng uri ng masamang hangarin.
Let all bitterness, wrath, anger, clamor, and evil speaking be put away from you with all malice. Sabi ni Pablo. So Paul dito, nilista niya yung poison ng puso that slowly winawasak yung spiritual na buhay natin. Yung bitterness dito is napaka-dangerous. Napaka-delikado. Dahil ito yung lumalaki siya, nag-grow siya quietly. Diba? Yung bitterness, para itong poison. You know, para kang uminom ng poison at ini-expect mo yung isang tao mamamatay. Diba? Parang ikaw yung iinom ng lason, pero in-expect mo yung kinagagalitan mo, nung may puot ka, yun yung mamamatay. Diba? Parang ganun yung bitterness. Drinking poison yourself and thinking the other person will die. Ganun yung bitterness. So as a Christian, dapat i-release natin yung mga past wounds na meron tayo. Yung mga sugat na meron tayo in the past. Kailangan i-release natin sa Panginoon. Huwag nating hayaan yung bitterness na yun. It's the same with the anger. Diba? I-release natin sa Panginoon. Piliin nating magpatawad araw-araw. Let God heal your heart. Our heart. Whatever pain, whatever, sugat man yan in the past na meron tayo, hayaan natin ng Diyos na hihil niya yung sugat na yan. We cannot move forward. We're holding on to the past. Yung gusto mo nang mag-move on, sinasabi mo, Lord, gusto ko nang mag-move on, pero yung kamay mo nandito pa rin. Lord, gusto ko nang mag-move on. Hinahatak ka na ng Panginoon, pero yung kamay mo nandito pa rin on the past. Diba? Or sinasabi mo, Lord, gusto ko nang mag-move on, pero yung sugat mo nandun pa rin, kinakalkal mo. Diba? Paano ka makakapag-move on if you're still holding on to the past? Again, release the past wounds. Give it to the Lord. Psalm 147:3, sabi niya, He heals the broken-hearted and binds up their wounds. Diba? God restores wounded hearts. So, again, whatever wound na meron ka ngayon, ano man sugat, ano mang mga pain na meron ka sa puso mo ngayon, huwag mong hayaan yan na maging bitterness. O, alagaan yan dito. Let go and let God take over. Let go and let God heal that wound na meron ka ngayon. Na meron tayo. And in verse 32, as we finish, sabi niya, maging mabait kayo sa isa't isa. Mahabagin, nagpapatawaran sa isa't isa kung papaanong pinatawad kayo ng Diyos kay Kristo. And be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, even as God in Christ forgive you. So, ito yung foundation of Christian living. Nagpapatawad tayo dahil pinatawad tayo. Diba? It's simple. If He forgive us, pinatawad tayo ng Diyos, so we must be, dapat magpatawad din tayo. Forgiveness is not forgetting, but pinipili natin yung grace ng Panginoon. Diba? Again, sinasabi ko na yung pagpapatawad, hindi ibig sabihin kailangan mong kalimutan. Diba? Or kakalimutan mo. But no, you're choosing grace. Pinipili mo yung grace ng Panginoon. Diba? Ang ating Panginoon, pinatawad tayo kahit hindi natin deserve. Alam lahat natin yan. We don't deserve the forgiveness of God because we all are sinners here. Tayo lahat ay mga kasalanan. But He forgave us. Now, yung pagpapatawad na yun, we need to extend that same grace
na binigay sa atin ng Panginoon, na pinakita ng Panginoon sa atin. Diba? The same grace na pinakita niya sa atin, pinili ng Panginoon, the same dapat yung pipiliin natin. Forgiving is not forgetting, but choosing grace to forgive. So, as a Christian, i-practice natin yung kindness intentionally sa buhay natin. Dapat makita to as evidence sa buhay natin. The kindness that we have. Forgive even when it's painful. Minsan, mahirap. Napakasakit magpatawad. Diba? It's very painful. But, again, God commanded us. Hindi ko naman sinabing bukas, magpatawad kayo. Again, it takes time. But make sure that you choose grace over bitterness and anger sa puso natin. Reflect Christ sa relationship natin bilang mga Kristiyano. Dahil ang pagpapatawad, pinapalaya tayo more than the one we forgive. Tandaan natin yun. Sa puso natin, isa-isip natin. Forgiveness frees o pinapalaya tayo more than the one we forgive. Because if we don't forgive, tayo yung nahihirapan eh. Di ba? Parang isang cancer. The more we don't forgive, the more we hurt ourselves. Di ba? So, forgive. But it takes time. You know, every day is a new day. Try to forgive. Sabi nga, Romans 5:8, while we are still sinners, Christ died for us. So, mga kapatid, itong passage na to, it's not about perfection. But, again, it's about transformation sa buhay natin. Hindi tayo niligtas by changing yung behavior natin. We change our behavior dahil tayo ay ligtas. Let us live daily as people changed by Christ. Galatians 2:20, sabi niya, it is no longer I who live, but Christ lives in me. Sabi dito ni Pablo. So, yung pagbabago na sinasabi ni Pablo dito are not instant perfection. Na bukas, dapat ganito ka na. Diba? Hindi naman gano'n yung sinasabi ni Pablo. Dapat yung ebidensya na ikaw ay nakakristo na, dapat bukas ganun ka na. No, hindi. Diba? It's not about instant perfection, but a daily walk with Jesus Christ. Ibig sabihin, araw-araw, dapat pinapractice natin itong mga ebidensya na ito that we are in Christ Jesus. Dahil, merong mga moments sa buhay natin na mag-i-struggle tayo dun sa mga old habits natin. Because nandun pa rin yung human flesh natin. Yung mga old reaction natin, yung mga old na wounds sa puso natin, mag-i-struggle pa rin tayo sa mga bagay na yan. But kung tayo ma-discourage, the very fact that God is convicting us every day, or shaping us and calling us dun sa higher, is pruweba that the Spirit is alive sa buhay natin. Hindi na tayo tulad nung dati. Hindi na ikaw, yung dating ikaw naman. We are forgiven, sealed, and deeply loved in Christ Jesus. Every time na pinipili natin yung katotohanan over sa kasinungalingan, pinipili natin yung grace over dun sa anger, pagpapatawad over dun sa bitterness, at pagmamahal over sa pride sa buhay natin, we are putting on Christ sa buhay natin. Even yung mga maliliit na step ng pagsunod ay mahalaga sa ating Panginoon. Hindi naman sinasabi dito na araw-araw dapat malaki yung step mo. No, every step, kahit ito maliit lamang na pagsunod sa Panginoon, mahalaga sa Diyos.
Philippians chapter 1 verse 6, sabi niya, He who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. So, as Christians, believers, walk forward with hope. Kapag tayo, nag-fail, return to Jesus Christ. Return to Him. Kapag tayo ay mahina, lean on Jesus Christ. Kapag tayo ay pagod na, tandaan natin, Christ lives in us, in you, in me. And His grace is sufficient sa buhay natin. So, mamuhay tayo. Yung buhay natin ay bago na. Change life. Hindi sa sarili nating kalakasan, but by the power of the one who changed you and me. Diba? Baguhin natin yung buhay natin, hindi sa sarili nating kalakasan, but the one who changed us. That's Jesus Christ. So, Jesus is faithful. Keep walking. Keep showing those evidence na tayo ay tunay na binago na ng ating Panginoon. Keep trusting in our Lord Jesus Christ. May our lives, yung buhay natin, preach Christ louder than our words. Amen? Let's pray. Lord, salamat po sa umagang ito for encouraging us, Lord, that as a Christian, ipakita namin yung mga ebidensya that you truly change us, Lord. Na binago mo na yung buhay namin, Lord. So we pray and ask, Panginoon, that we lean on you, Panginoon, that hindi po sa sarili naming kalakasan, but sa iyo, Panginoon. Yung kalakasan mo, Panginoon, hindi po namin magagawa without you, God. So give us the power, Panginoon. Give us your Holy Spirit, Lord. Continue to pour your Spirit upon us. The strength, Panginoon, para magawa namin to araw-araw. Sabi mo nga, Panginoon, it's not about perfection, but it's about transformation sa buhay namin, Panginoon. Every day, Lord, kahit maliit na step of obedience is important to you, God. So Lord, help us to do, Panginoon, to live as a Christian in this world. Lord, salamat po again for the opportunity that we can come together, Lord, and hear your word. We love you, we praise you, and we commit all these things in Jesus' name. Amen. So read your Bible, say your prayers, and love one another. Love you all, guys, and see you in New Year. Wednesday night. Let's stand and worship the Lord.
nga po mga needs ng bawat isa, Lord, and thank you for your faithfulness, Lord, na sinakripisyo mo nga po yung buhay mo, Lord, para sa amin nga po, Lord, to cleanse our heart nga po, Lord. And we thank you for your grace and mercy in Jesus' name I pray. Amen.